Ang mundo ng boxing ay natutong makinig ng mabuti kapag nagsasalita si Manny Pacquiao, hindi dahil siya ay maingay, ngunit dahil hindi siya nagsasalita ng walang timbang. Ang kanyang mga salita ay hindi humahabol sa mga headline. Dumating sila ng tahimik, tumira, at pagkatapos ay nagsimulang mag-eksyo. At sa pagkakataong ito, ang eksyo ay nakatutok sa isang tao, Terence Ampersand Quat, Bud Ampersand Quat, Crawford. Sa una, hindi ito mukhang isang hamon. Hindi man lang ito naging controversial. Ilang mahinahon na pangungusap, binanggit ang pamilyar na kababaang loob na dinala ni Pacquiao mula sa malikabok na mga GYM hanggang sa mga sold-out na arena. Ngunit ang boxing, tulad ng digmaan, ay hindi tungkol sa kung ano. Ang sinabi ito ay tungkol sa kung ano ang ipinahihiwatig. At sa loob ng kamakailang mga komento ni Pacquiao ay mayroong isang bagay na higit na mapanganib kaysa sa trash talk, isang babala. Dahil kapag ang isang alamat na umakyat na sa bawat bundok ay ibinaling, ang kanyang tingin sa isang lalaking nag-aangkin pa rin ng kanyang peak, ang lupa sa ilalim ng sport ay nagsimulang lumipa. Sa loob ng maraming taon, si Terence Crawford ay inilarawan bilang ang pinakakumpletong manlalaban sa kanyang henerasyon. Walang talo, walang awa, surgical. Isang tao na hindi basta-basta natatalo ang mga kalaban, binubuwag niya sila, piraso, hanggang sa maging walang kabuluhan ang pagtutol. Siya ang modernong prototype ng dominasyon, malamig, kinakalkula, walang humpay, at alam ni Manny Pacquiao ang pangingibabaw. Binuo niya ang kanyang buong legacy na nakaligtas dito. Hindi bumangon si Pacquiao sa panahon ng proteksyon. Walang maingat na binalak na mga karera, walang mga kalasag na pangpromosyon. Nakipaglaban siya sa mga kampiyon sa kanilang kalakasan. Nagtaas ng mga klase sa timbang kapag sinabi ng lohika na hindi niya dapat, at paulit-ulit na humakbang sa teritoryo ng kaaway. Bawat sinturon na nakuha niya ay may kasamang dugo. Bawat tagumpay ay humihingi ng presyo. Mahalaga ang kasaysayang iyon, dahil kapag ang isang lalaking tulad niya ay nagsasalita tungkol kay Crawford, hindi siya nagsasalita mula sa teorya. He's speaking from scars. The comments itself were measured. Magalang, halos, malumanay. Kinilala ni Pacquiao ang husay ni Crawford, ang kanyang katalinuhan, ang kanyang kakayahang umangko. He praised the way Crawford rids opponents, the way he adjusts mid-fight, the way he dismantles game plans with patience than chows. But then came the pause, the kind of pause fighters recognize instantly. And in that pause, Pacquiao did what only the greatest ever do, reframe the conversation. Hindi niya kinuwestiyon ang talento ni Crawford. Tinanong niya ang paglalakbay, ang lalim, ang mga pagsubo, ang uri ng kahirapan, na hindi maaring gayahin, nakaligtas lamang. Nagsalita siya tungkol sa mga panahon, tungkol sa mga kalaban na hindi dumating upang mangolekta ng mga tseke ngunit upang kumuha ng isang bagay mula sa iyo. Tungkol sa mga gabing hindi tumutugon ang iyong mga binti, kapag bumibigat ang iyong mga kamay, kapag nasubok ang iyong kumpiyansa hindi sa pamamagitan ang mga suntok, kundi sa pagdududa, at biglang, si Crawford ay hindi tinalakay bilang isang puwersang walang kapantay. Paulit-ulit na pinalabas ng mga analyst ang mga komento. Hinihiwalay ang tono, konteksto, subtext. Nahati sa kalahati ang social media. Tinawag ito ng ilan na respeto. Tinawag ito ng iba na banayad na pagpapaalis. Ngunit ang mga tunay na nakakaunawa sa boxing, ang mga manlalaban, ang mga tagapagsanay, ang mga beteano, ay iba ang kanyang narinig ng buo. Narinig niyang inaalala ni Pacquiao sa mundo na ang kadakilaan ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang tinalo mo, ngunit kapag tinalo mo sila, at kung ano ang gastos mo, dahil klinikal ang pangingibabaw ni Crawford. Magulo. Ang kay Pacquiao. Kinontrol ni Crawford ang mga laban na parang isang grandmaster ng chess. Nalampasan ito ni Pacquiao na parang isang bagyo. At ang mga bagyo ay hindi naniniwala sa perpektong mga rekord. Ang tiyempo ng mga komentong ito ay lalong nagpalala. Sa apoy, si Crawford ay nakatayo sa tugatog ng kanyang mga kapangyarihan, hinihingi ang pagkilala hindi lamang bilang ang pinakamahusay sa kanyang panahon, kundi bilang isa sa mga pinakamahusay kailanman. Samantala, si Pacquiao, na matagal nang inakalang tapos na, ay patuloy na nasa bingit ng kaugnayan, tumatangging tuluyang maglaho, tumatangging hayaang isara ng kasaysayan ang libro. Lumilikha ito ng isang hindi komportableng tanong na ayaw sagutin ng esport. Ano ang mangyayari kapag tinitingnan ng isang legacy ang dominasyon at sinabing, Ampersand quote, nakita ko na ito dati Ampersand quote. Hindi direktang hinamon ni Pacquiao si Crawford. Hindi niya siya tinawag. Hindi niya siya nirerespeto. Madali sana yon. Sa halip,
Gumawa siya ng isang bagay na mas nakakabagabag. Nagsalita siya na parang nagawa na niya dumaan kung ano ang nararanasan ngayon ni Crawford. Para bang ang kabanata ni Crawford ay isang kabanata na natapos isulat ni Pacquiao ilang taon na ang nakalilipas. At iyon ang nagpapanganib sa mga komentong ito. Dahil ang boxing ay nakabatay sa paniniwala. Kailangang maniwala ang mga mandirigma na sila ay hindi mahahawakan. Kailangang maniwala ang mga tagahanga na nasasaksihan nila ang isang bagay na wala pang katulad. At si Pacquiao, sinasadya man o hindi, ay nagdulot ng pagdududa. Hindi malakas na pagdududa, tahimik na pagdududa, yung tipong unti-unting pumapasok at nananatili. Tunay nga bang hindi mahahawakan si Crawford o sadyang hindi nasubok sa paraan ng pagsubok sa mga lama? Sapat na ba ang dominasyon upang tukuyin ang kadakilaan? O dapat ba itong pahabain ng pagdurusa? Hindi ito mga tanong na para sa social media. Ito ay mga tanong na para sa salamin, para sa mga gabing nasa training camp, para sa mga sandaling nag-iisa kapag nakahubad at gumagala ang isip. Alam na alam ni Pacquiao ang espasyong iyon. Kaya, mahalaga ang kanyang mga salita. Dahil hindi ito tungkol sa kawalang galang. Ito ay tungkol sa mga pamandayan. Si Pacquiao ay kabilang sa isang henerasyon na hindi makapili ng mga hamon nito. Ang Crawford ay kabilang sa isang maingat na nagnavigate sa kanila. Wala sa alinmang diskarte ang mali. Ngunit isa lamang ang gumagawa ng mga alamat na ang mga kwento ay nakaligtas sa panahon. At ngayon, nang hindi nagtaas ng boses, inilagay ni Manny Pacquiao si Terence Crawford sa loob ng paghahambing na iyon. Naramdaman ito ng sport. Naramdaman ito ni Crawford. At tumugon man siya sa salita o sa pamamagitan ng kamao. Isang katotohanan ang hindi na maiiwasan ngayon. Nagbago ang usapan. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang pinakamahusay na manlalaro ngayon. Kasaysayan, at iyon ay isang labanan na mas brutal kaysa sa anumang nangyayari sa loob ng ring. Bakit ang mga salita ni Pacquiao ay mabagal, at bakit bahagi na ngayon si Crawford ng mas malaking kwento upang maunawaan kung bakit napunta ang mga komento ni Manny Pacquiao sa paraang ginawa nila? Kailangan mong maunawaan ang isang bagay na mas malalim kaysa sa mga anggo o talaan. Kailangan mong maunawaan kung sino si Pacquiao sa boxing. Hindi yung highlight reels. Hindi ang mga sinturon. Ngunit ang pamantayan siya ay kumakatawan. Pacquiao ay hiniisang dating kampiyon na nanonood ng sport mula sa sidelines, umaasang manatiling may kaugnayan. Siya ay isang buhay na benchmark. Ang mga manlalaban ay sinusukat pa rin laban sa kanya. Sinasadya o hindi dahil ang kanyang karera ay hindi binubuo sa pagiging perpekto. Ito ay itinayo sa kaligtasan. At ang kaligtasan ay ang isang bagay na hindi masusukat ng estatistika. Kapag si Pacquiao ay nagsalita, siya ay nagsasalita bilang isang tao na nagbayad na ng presyo, na ang iba ay nakikipag-ayos pa rin. Kaya ang %39 T ang kanyang mga komento tungkol kay Terence Crawford ay hindi nakaramdam ng pagsusuri. Naramdaman niya pagsusuri, alam ni Pacquiao. Ang talento kapag nakita niya ito. Ibinahagi niya ang singsing sa ilan sa mga pinakamagaling na manlalaro sa maraming henerasyon. Bilis ng mga mangangalakal, mga power puncher, defensive savants, southpaws at orthodox. Mas malaking lalaki, mga nakababatang lalaki, mas matalinong mga lalaki. At natalo niya ang marami sa kanila hindi dahil mas magaling siya sa papel, kundi dahil handa siyang pumunta sa mga lugar na hindi nila napuntahan. Kaya nang kilalanin niya ang katalinuhan ni Crawford, ang kanyang kakayahang umangkop, ang kanyang kalmado, hindi ito pambobola. Ito ay katotohanan. Crawford ay makinang. Siya ginagawa ayusin ang kalagitnaan ng laban. Siya ginagawa neutralisahin ang mga lakas at pagsamantalahan ang kahinaan ng may nakakatakot na kahusayan. Ngunit si Pacquiao ay hindi tumigil doon. Dahil ang katalinuhan ay ang tiket lamang sa pagpasok. Ang naghihiwalay sa mga kampiyon sa mga alamat ay hindi kung paano sila nanalo kapag gumagana ang lahat, kundi kung paano sila tumugon kapag wala, kapag bumagal ang mga binti, kapag nawala ang ritmo, kapag nabasag ang kumpiyansa sa ilalim ng presyon na hindi maaring sanayin. Si Pacquiao ay naninirahan doon. Si Crawford, sa ngayon, ay lubos na kinokontrol ang espasyo. Sa paligid niya na ang esport ay hindi siya nakita ng totoo. Nakulong, nasaktan, pinipilit, paminsan-minsan. Ngunit hindi kailanman nawala. Hindi kailanman nalulunod. Never forced to survive then dominate, that ang %39 is not an insult. Ito ay isang katotohanan ng teaming, matchmaking, at panahon. Si Pacquiao ay dumating nang ang mga naglalaban ay hindi naghihintay para sa mga perpektong sandali. Umakyat siya sa mga klase sa timbang dahil hinihingi ito ng gutom, hindi
dahil inaprubahan ito ng diskarte. Nakipaglaban siya sa mas malaking lalaki sa maikling panahon, sa mga galit na kapaligiran, na ang lahat ay nakasalansan laban sa kanya. Ang kanyang kadakilaan ay pinanday sa pamamagitan ng kaguluhan. Ang kadakilaan ni Crawford, sa kabilang banda, ay napeke sa pamamagitan ng kontrol. At ang kontrol ay lumilikha ng ibang uri ng pamana. Naiintindihan ni Pacquiao ang pagkakaibang iyon ng malalim. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang mga komento ay banayad na binago ang pangingibabaw ni Crawford bilang isang bagay hindi kumpleto, hindi sa tagumpay, kundi sa salaysay. Hindi pa nakasubok na mga uri ng digmaan na nag-iiwan ng permanenteng marka. Ang kasaysayan ng boxing ay malupit sa ganoong paraan. Naalala nito kung paano ka nagtiis ng sinubukan mong kunin ang laban sa iyo. Ang kapanahunan ni Pacquiao ay nangangailangan ng pagtitiis. Ang panahon ni Crawford ay nangangailangan ng kahusayan. Ang tanong na tahimik na ipinakilala ni Pacquiao ay simple, ngunit nakapipinsala. Ano ang mangyayari kapag ang kahusayan sa wakas ay nakakatugon sa pagtitiis? Nananatili ang tanong na iyon dahil papalapit na si Crawford sa punto ng kanyang karera, kung saan pinapalitan ng mga legacy na pag-uusap ang pound-for-pound debate. Hindi na lang siya nakipaglaban sa mga kalaban. Ay nakikipaglaban sa oras, paghahambing at pag-asa. At ang paghahambing ay kung saan nakatira si Pacquiao. Ang bawat hindi natatalo na mahusay ay umabot sa isang sandali kung kailan nagiging pabigat ang pagiging perpekto. Tumigil sa pagtatanong ang mga fans kung mananalo ka at magsisimula kang magtanong paano matatalo ka. Ang pag-asa ay nagbabago. Dumarami ang presyon. Naghihintay ang esport. Alam na alam ni Pacquiao ang sandaling iyon. Naranasan niya ito noong siya ay itinuturing na hindi mapigilan hanggang sa nalaman ng mundo na siya ay tao. Hindi sinira ng mga pagkalugi ang kanyang pamana. Sila tinutukoy ito. Dahil bumalik siya. Inayos. Muli siyang nakipagsapalaran. Iyon ang naging dahilan kung bakit siya walang tiyak na oras. Kaya kapag si Pacquiao ay nagsasalita tungkol sa katalinuhan ni Crawford, ngunit binibigyang diin ang karanasan, kahirapan, at ebolusyon, hindi niya pinalaki si Crawford. Inilagay niya siya sa isang timeline. Hindi pa natatapos ang isang Crawford, at diyan ang tensyon. Hindi kailangan ni Crawford ng pag-apruba ni Pacquiao. Malakas ang pagsasalita. Ang kanyang resom. Hindi mapag-alinlanganan na katayuan. Mga nangingibabaw na tagumpay. Teknikal na kasanayan. Ngunit ang boxing ay hindi lamang pagpuputong sa pinakamahusay na manlalaro. Ito ay nagpupulong sa pinakakumpletong kwento. At ang kwento ni Pacquiao ay kinabibilangan ng kabiguan, pagbawi, at muling pag-imbento. Ang kwento ni Crawford, sa ngayon, ay parang hindi maiiwasan. Iyan ay mapanganib na lupa, dahil ang hindi maiiwasan ay nag-aanyaya ng paglaban. Ang mga komento ni Pacquiao ay nagpaalala sa mundo ng boxing na ang dominasyon lamang ng kamatayan ay hindi ginagarantiyahan ang immortality. Ang mga mandirigma ay naalala sa mga sandaling hindi sila dapat nakaligtas ngunit ginawa para sa mga panganib na hindi nila kailangang kunin ngunit pinili, at biglang mas mabigat ang mga laban ni Crawford sa hinahara. Marami pang load. Mas counting routine. Dahil ngayon, ang bawat performance ay hindi lang nasusukat laban sa mga kalaban, ito ay nasusukat laban sa kasaysayan. Laban sa mga lalaking tulad ni Pacquiao. Hindi sa panalo o pagkatalo, kundi sa lalim, kaya mahalaga ang mga komentong ito. Hindi sila confrontational. Hindi sila dismissive. Naging pagtuturo sila. Halos paternal. Parang sinasabi ni Pacquiao, ikaw ay napakatalino ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay darating sa ibang pagkakataon, at ang pinakanakakabagabag na bahagi. Tama siya. Kapasok na ang paglalakbay ni Crawford sa pinakadelikadong yugto nito. Ang yugto kung saan hindi na sapat ang kadakilaan at nangangailangan ng sakripisyo ang pamana. Nararamdaman ito ng esport. Nararamdaman ito ng mga tagahanga. At aminin man ito ni Crawford o hindi, ang anino ng paghahambing ay ipinakita na. Hindi ito isang tunggalian. Ito ay isang panuka. At kapag ang patpat na iyon ay inilagay sa tabi mo, hindi na ito mawawala. Ang dominance ni Crawford, ang panahon ni Pacquiao, at ang pagbangga ng dalawang definisyon ng kadakilaan. Hindi. Aksidenteng nakarating si Terence Crawford sa tuktok ng boxing. Ang kanyang pangingibabaw ay hindi produkto ng hype o timing. Ito ay resulta ng isang isip na nagpapatakbo ng ilang hakbang bago ang sandali. Kung saan ang iba ay gumanti, inaasahan ni Crawford. Kung saan ang iba ay nagpapataw ng puwersa, siya ay nagpapataw ng hindi maiiwasan. Ang mga away ay yumuko sa kanya. Ang mga kalaban ay nag-a-adjust, at huli na napagtanto na ang bawat pagsasaayos ay naitala na.
Ito ang dahilan kung bakit marami ang naniniwala na si Crawford ay kumakatawan sa pinaka-evolved na anyo ng modernong manlalaban. Siya ay ambidextrous sa higit sa panininigan. Nagpalit siya ng taktika ng walang kahirap-hirap gaya ng pagpapalit nila ng mga gwardiya. Nakakita siya ng mga pressure fighter na maila. Nakikita siya ng mga boksingero na mapang-api. Natagpuan ng mga brawler ang kanilang sarili na dinisarmahan. Bago magsimula ang kaguluhan, pinag-aralan niya ang mga pattern, sinisira ang mga gawi, at binabasag ang kumpiyansa. Sa gitnang rounds, hindi na lumalaban kay Crawford ang mga kalaban, nilalaban na nila ang bersyon ng kanilang mga sarili na nalutas na niya. Bihira ang ganitong uri ng kontrol. Kontrol at kaguluhan ay hindi bumuo ng parehong mga alamat. Ang kapanahunan ni Pacquiao ay kaguluhan. Nakipaglaban siya sa panahong hindi sentralisado ang mga estilo, nagbanggaan sila. Kapag hindi naiwasan ang mga hindi pagkakatugma sa laki. Kapag ang mga kampiyon ay hindi naghihintay para sa mga ideal na pangyayari. Hindi niya pinangungunahan ang esport sa pamamagitan ng paggawa nito ng maayos. He dominated it. BY surviving disorder. Crawford dominates BY mastering the environment. Pacquiao dominated. BY endure it at ang kasaysayan ng boxing ay hindi kailanman lubos na sumang-ayon sa kung anong anyo ng kadakilaan ang magtatagal. Crawford ampersand #30 S or some is flawless on paper. Hindi mapag-alinlanganan sa welterweight. Mga piling tagumpay na walang duda. Technical na kahusayan na nag-alis ng drama sa mga kinalabasan. Hindi lang siya nanalo, kumbinsi siya. Kapag tumunog ang final bell, walang debate, walang excuses, walang what-ifs. But Pacquiao's victories came with scars. They came with controversy. May dugo. Sa mga gabing, hindi ginagarantiyahan ang resulta hanggang sa nangyari ito. At sa kabalintunaan, ang kawalan. Ang katiyakan na iyon ang nagpalaki sa kanyang legacy. Dahil hindi lamang hinahangaan ng mga tagahanga ang pagiging perpekto konekta sila sa kahinaan. Ang karera ni Pacquiao ay nagbukas tulad ng isang journal ng digmaan. Bawat kabanata ay parang kinikita. Ang bawat pagtaas ay sinundan ng pagsubo. Bawat pagkawala ay nangangailangan ng tugon. At ang bawat tugon ay naging bahagi ng mito. Ang kwento ni Crawford, sa kabilang banda, ay naging surgical, mahusay, kinokontrol, halos clinical. That doesn't make it lesser, but it makes it different, at ang pagkakaibang iyon ay ang inilantad ng mga komento ni Pacquiao nang hindi ito pinangalanan. Ibahin ang anyo, pagbabago ay kung saan ang mga pamana ay huwad. Pacquiao transformed paulit-ulit. Mula sa hilaw na pagsalakay hanggang sa pinong presyon. Mula sa bilis hanggang sa timing. Mula sa walang ingat na volume hanggang sa matalinong passing. Ang bawat bersyon niya ay ipinanganak mula sa pangangailangan. Siya ay umangkop dahil hiniling ito ng sport. Si Crawford, sa ngayon, ay umangkop dahil ito ay nakikinabang sa kanya, hindi dahil kailangan ito ng kaligtasan. Ang pagkakaibang iyon ay higit na mahalaga kaysa sa napagtanto ng mga tagahanga. Sila ang nabubuhay sa mga sandali na tila walang solusyon. Nabuhay si Pacquiao sa mga sandaling iyon. Papalapit na sa kanila si Crawford. Ang modernong tanawin ng boxing ay madalas na nagpoprotekta sa mga piling mandirigma mula sa hindi kinakailangang panganib. Ang mga karera ay pinamamahalaan na kulot ang mga pamana. Ang mga pagkalugi ay nababawasan hindi lamang sa pamamagitan ang kasanayan, kundi sa pamamagitan ng diskarte. Hindi ito kaduwagan. Ito ay negosyo. And Crawford has navigated that business brilliantly. But Pacquiao ampersand #30 S generation did ampersand #30 T have that luxury. They fight the best because that was the only way forward. Ang mga pagbabago ay hindi nagtapos sa mga karera, binago nila ang mga ito. At pinatawad ng publiko ang mga kapintasan. Dahil ang mga kapintasan ay bahagi ng paglalakbay. Kaya ampersand #30 T ang mga komento ni Pacquiao ay naiiba sa mga matatandang tagahanga, veterano, at mandirigma. Naririnig nila ang isang hindi sinasabing katotohanan sa ilalim ng papuri. Ang pangingibabaw ng walang kahirapan ay hindi natapos na gawain. Hindi ito nangangahulugan na si Crawford ay walang lakas ng loob. Nangangahulugan ito na ang kanyang kwento ay hindi pa tapos na isulat. At narito ang hindi komportable na katotohanan ng boxing ay hindi nagpapahintulot sa mga manlalaban na pumili kapag ang kanilang kwento ay nangangailangan ng kahirapan. Dumating ito ng hindi ipinaalam. Isang maling kalaban. Isang masamang gabi. Isang estilo na hindi bumabagsak sa ilalim ng pagsusuri. Isang sandali kung kailan malalampasan ng instinct ang pagpaplano. Alam na alam ni Pacquiao ang sandaling iyon.
Hindi pa ito hinarap ni Crawford. Kaya naman parang napaaga ang paghahambing at hindi may iwasan sa parehong oras. Hindi sinusubukang hilahin pababa ni Pacquiao si Crawford. Pinapaalala niya sa sport na ang kadakilaan ay hindi ipinahayag, ito ay paulit-ulit na sinusubo. Sa paglipas ng panahon, sa kabila ng mga pangyayari laban sa pagdududa, ang pangibabaw ni Crawford ay nakakuha sa kanya ng karapatang maihambing sa mga alamat. Ngunit ang paghahambing ay isang tabak na may dalawang talim. Ito ay nag-anyaya hindi lamang ng paghanga, kundi ng pag-asa. At ang mga inaasahan ay humihingi ng higit pa sa pagiging perpekto. Nangangailangan sila ng katatagan. Humihingi sila ng sakripisyo. Humihingi sila ng mga gabi kung kailan nabigo ang plano at ang naglalaban ay dapat umabot ng higit pa sa teknik. Ang panahon ni Pacquiao ay humiling ng mga gabing iyon. Ang kinabukasan ni Crawford ay malamang na ganoon din. At iyon ang dahilan kung bakit ang mga salita ni Pacquiao ay hindi gaanong tulad ng komentaryo at higit na katulad ng propesya ng Crawford. Sport na hindi makontrol, naghihintay ang kasaysayan doon. At wala itong pakialam kung gaano kalinis ang iyong record noong dumating ka, ang blueprint. Ang babala, at ang sandali na dapat harapin ng bawat mahusay na manlalarong may punto sa karera ng bawat mahusay na manlalaro kung saan humihinto ang dominasyon sa pagiging layunin at kahulugan nagiging pabiga. Hindi na sapat ang pagkapanalo. Lumipat ang tanong. Mula sa pwede ka bang manalo sa ano ang ibig sabihin ng mga panalo mo? Nakatayo si Terence Crawford sa threshold na iyon. Nalampasan na ito ni Pacquiao. Kaya naman ang mga komento ni Pacquiao ay hindi gaanong pumupuna at parang refleksyon, isang salamin na nakahawak sa isang lalaking nagsusulat pa rin ng kanyang pagtatapos. Dahil nabuhay si Pacquiao sa bawat yugto na papalapit si Crawford. Ang pagtaas, ang invincibility, ang papuri, ang pressure, at sa huli, ang pagtutuos, ang blueprint ni Pacquiao para sa kadakilaan ay hindi kailanman linear. Ito ay brutal, magulo, hindi mapagpatawad. Hindi niya kontrolado ang mga salaysay, nakaligtas siya sa mga ito. Nang ang sport ay humingi na muling pag-imbento. Inihatid niya ito hindi dahil sa kaginhawahan, ngunit dahil sa pangangailangan. Ang mga pagbabago ay hindi nabura sa kanya. Pinalawak niya siya. Crawford challenge will not be to remain dominant, it will be to remain may kaugnayan sa kasaysayan kapag ang definisyon ay hindi na nobela. Ang pinakamapanganib na yugto ng karera ng isang mahusay na manlalaro ay hindi kapag sila ay walang karanasan, ito ay kapag sila ay masyadong kumpleto. Kapag walang halatang butas na mapagsamantalahan. Pagpasok ng mga kalaban sa ring talo na sa isip nila. Iyan ay kapag ang sport ay nakahanap ng mga bagong paraan upang subukan ka. Minsan sa pamamagitan ng mga estilong hindi kumikilos gaya ng inaasahan. Minsan sa edad. Minsan sa pamamagitan ng kasiyahan. Minsan sa isang sandali na nagbabago sa lahat. Naiintindihan ni Pacquiao ang panganib na iyon. Nabuhay siya ng matagal sa sport upang makitang hinamon ang sarili niyang mito. Nang siya ay nawala, ang mundo ay nagmamadali upang ideklarang siya ay tapos na. At sa bawat pagkakataon, bumalik siya hindi bilang ang parehong manlalaban, kundi bilang isang mas matalinong isa. Iyan ang bahagi ng kwento ni Pacquiao na hindi pa nararanasan ni Crawford. Reinvention sa ilalim ng pagdududa. Nag-adjust si Crawford sa loob ng mga laban. Naka-adapt siya sa madiskarteng paraan. Ngunit hindi pa siya napipilitang itayo muli ang sarili sa mata ng publiko. Hindi na niya kailangang sagutin ang mga panong tungkol sa pagtanggi, kagutuman, o kaugnayan. Ang mga tanong na iyon ay nagbabago ng mga manlalaban. Ang ilan ay sumisira sa kanila. Ang iba ay naging mga alama. Ang mga komento ni Pacquiao ay banayad na nagpakilala kay Crawford sa hinaharap na iyon. Hindi bilang isang banta, kundi bilang isang hindi maiiwasan. Dahil walang manlalaban ang tumatakas sa oras. Walang record na nananatiling hindi nagalaw. Walang paghahayi na tumatagal magpakailanman. Ang tumutukoy sa kadakilaan ay hindi ang pag-iwas sa sandaling iyon, kundi ang pagtugon dito ng tapat. Ang blueprint na iniaalok ni Pacquiao ay hindi technical. Ito ay psikolohikal. Pinapakita niya na ang legacy ay binuo hindi sa pag-iwas sa panganib, ngunit sa pagpili nito kung kailan magiging mas madali ang kaligtasan. Sa pagpasok sa mga away na nagpapalabas sa iyong kwento sa halip na protektahan ito. Sa pagtanggap na ang pagkatalo ay hindi sumisira sa kadakilaan, ang tako. Tinatanggap ba niya ang kawalan ng katiyakan o pinamamahalaan ito? Sinusubukan ba niya ang kanyang sarili laban sa mga estilo at sitwasyon na nagbabanta sa kontrol o manatili sa loob ng mga kapaligiran kung saan natitiya ang karunungan?
Sinagot ni Pacquiao ang mga tanong na iyon sa kanyang mga kamao. Matagal na ang nakalipas. Kaya naman ang kanyang mga salita ngayon ay nagdadala ng bigat. Ng babala. Dahil ang boxing ay hindi agad nagpaparusa sa kadakilaan. Naghihintay ito. Nagbibigay daan ito sa mga kampiyon na maging komportable. Pinahihintulutan nilang manirahan ang dominasyon. At pagkatapos, nang walang awa, hinihingi nito ang patunay ng isang bagay na mas malalim. Binayaran ni Pacquiao ang presyong iyon. Hihilingin din kay Crawford na bayaran ito. At narito ang hindi komportableng katotohanan, hindi makukontento ang publiko sa kinang ni Crawford magpakailanman. Sa isang punto, magnanasa sila ng drama, panganib, pakikibaka. Gusto nilang makita kung ano ang mangyayari kapag nag-alinlangan. Ang makina. Naging immortal si Pacquiao dahil ibinigay niya ang esport sa mga sandaling iyon, manalo man siya o matalo. Iyan ang pamantayang kinakatawan niya. Hindi pagiging perpekto, lakas ng loob sa dikasakdalan. Kung pipiliin ni Crawford na sundin ang blueprint na iyon, maaring malampasan ng kanyang legacy ang kanyang panahon. Maaring hindi lang siya ang pinakamahusay sa kanyang henerasyon, kundi isang pangalang sinasalita kasama ng mga humubog sa kaluluwa ng sport. Kung hindi niya gagawin, maging dakila pa rin siya. Ngunit, ang kadakilaan at immortalidad ay hindi pareho. Ang mga komento ni Pacquiao ay hindi humingi. Ang tugon, nagtanim sila ng binhi. Isang tanong na dapat sagutin ni Crawford hindi sa pamamagitan ng mga salita, ngunit sa pamamagitan ng mga pagpipilian. At ang bawat laban, mula rito ay mabibigyang kahulugan sa pamamagitan ng lente na iyon. Dahil kapag ang isang alamat ay nagsalita, ang katahimikan ay nagiging malakas, legacy, oras, at mensahe sa ilalim. Ang mga salita ni Pacquiao sa huli, ang mga kamakailang komento ni Manny Pacquiao kay Terence Crawford ay hindi kailanman tungkol sa paghahambing para sa kapakanan ng debate. Sila ay tungkol sa oras. Tungkol sa kung ano ang ginagawa ng oras sa mga mandirigma. Tungkol sa kung ano ang ibinubunyag nito. Tungkol sa kung ano ang inalis nito sa kalaunan. At kung ano ang iniiwan nito. Wala nang dapat patunayan si Pacquiao. Ang kanyang legacy ay hindi na nakasalalay sa mga panalo, pagkatalo, o opinyon ng publiko. Nabubuhay ito sa memorya, sa mga aklat ng kasaysayan, sa paraan ng pagsukat ng mga hinaharap na mandirigma. Ang kalagayang iyon ay nagpapahintulot sa kanya na magsalita ng may katapatan, hindi madali. At ang katapatan, sa boxing, ay mas malalim kaysa sa anumang insulto. Si Crawford, samantala, ay nasa loob pa rin ng apoy. Umaakyat pa rin. Ipinagtatanggol pa rin ang pagiging perpekto. Daladala pa rin ang mga inaasahan ng isang panahon na gustong maging walang kapintasan at walang takot siya. Iyon ay isang mabigat na kontradiksyon na dapat pakisamahan. Naiintindihan ni Pacquiao ang bigat na iyon. Kaya naman, naging maingat ang kanyang mga salita. Magalang, ngunit patong-patong hindi siya lalabas ng hamon. Nag-alok siya ng pananaw. Isang paalala na ang pangingibabaw ay ang unang kabanata lamang sa isang kwento na husgahan ng sports kapag ito ay kumpleto na. Dahil hindi tinatanong ng boxing kung magaling ka. Nagtatanong ito paano ikaw ay mahusay. Naghanap ka ba ng panganib o pinangangasiwaan nito? Nag-evolve ka ba kapag pinilit o umatras sa kaligtasan? Ibinigay mo ba ang mga sandali sa palakasan na hinding-hindi ito makakalimutan o simpleng mga pagtatanghal na hinangaan nito? Sinagot ng kaera ni Pacquiao ang mga tanong na iyon ng buo. Ang mga sagot ni Crawford ay magbubukas pa rin. At doon na mamalagi ang tunay na pananabi. Ang mundo ng boxing ay madalas na nagmamadali upang koronahan ang susunod na mahusay sa lahat ng oras bago matapos ang paglalakbay. Gusto nito ng katiyakan sa isang sport na binuo sa kawalan ng katiyakan. Ang mga komento ni Pacquiao ay tahimik na itinulak laban sa salpok na iyon. Hindi sa pamamagitan ang pagtanggi sa kinang ni Crawford, kundi sa pagigiit na ang kinang lamang ay hindi ang huling pagsubo. Oras na. Si Pacquiao ay lumaban ng matagal upang pagdudahan. Ay dismiss, muling matuklasan, at muling tukuyin. Ang bawat yugto ay nagdagdag ng lalim sa kanyang pamana. Ang bawat panganib ay nagdagdag ng tekstur. Ang bawat pagkawala ay nagdagdag ng konteksto. Ang kwento ni Crawford ay malinis sa ngayon. Mas pinipili ng kasaysayan ang mga kwentong may mga pekla. Hindi yon nangangahulugan na dapat mawala. Si Crawford para maalala. Ibig sabihin, dapat willing siya isugal ang bersyon ng kanyang sarili na tinatanggap na ng mundo upang matuklasan ang igagalang nito magpakailanman. Iyan ang hamon na alam ni Pacquiao na darating. At kaya naman mahalaga ang kanyang mga salita. Dahil hindi sumisigaw ang mga alama. Hindi sila nagprovoke. Hindi nila hinahabol ang kaugnayan.
Nagsasalita sila ng isang beses, at hayaan ang hinaharap na magsalita. Nakatayo. Ngayon si Crawford sa isang sangandaan na kinakaharap ng bawat mahusay na manlalaro. Hindi sa ring, kundi sa pagdedesisyon. Sa mga pagpipilian sa pagbuo ng legacy na hindi na mababawi. Hinahabol ba niya ang kaligtasan o kahalagahan? Pinoprotektahan ba niya ang pangingibabaw o sinusubok ito? Hinahayaan ba niya ang kasaysayan na ihambing siya ng mabuti o hahamunin siya ng matapa? Tinahak na ni Pacquiao ang daang iyon. Alam niya kung saan hahantong ang bawat landas. At sa kahulugang iyon, ang kanyang mga komento ay hindi pamumuna. Ang mga ito ay isang babala na nagkukunwari bilang paggalang. Isang paalala na ang pinakamahirap na laban ay hindi laging naka-schedule. Ano ang pinakamahalagang kalaban ay hindi laging inaanunsyo. At ang legacy na iyon ay hiniisang bagay na idineklara mo, ito ay isang bagay na nabubuhay ka. Hindi may kakaila ang kadakilaan. Ni Terence Crawford. Ang hindi pa nalalaman ay kung hanggang saan niya ito handang itula. Sa sandaling mawala ang kaginhawaan at higit pa sa kontrol ang hinihingi ng esports. Ang panahon ni Pacquiao ay nagturo sa boxing kung paano magtiis. Ang panahon ni Crawford ay huhusgahan kung ito ba ay maglakas loob na sagutin ang mga salita ni Manny A. At hanggang sa dumating ang mga salita ni Manny A., hindi iyon magpapatuloy. Hamon, ngunit bilang isang tanong na naghihintay ang esport na makita ang sago. Dahil sa boxing, laging panalo ang panahon.